So good morning po mga kababayan mo. So this is John, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today nga is February 3, 2025. At yung ngayon ay papunta dyan sa may Colonel Salgado Street sa may West Camias Project 1, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Four Seasons Buffet and Hotpot sa may Araneta City, Manhattan Fair Park View sa may Gateway Mall, Araneta ko po yan, sabi ko. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan po ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa lugar. So magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Yung pagpapark ang mahirap. In 20 meters, turn left onto K10th Street. Ganda kasi ng metallic red. Opo. Nagpato-topic kami ng asawa ko. Kasi gusto niya green. Akin, red, metallic red. Nanalo ako. Di yun ang gawili namin, metallic. In 100 meters, turn right onto K9th Street. Maraming na lang anong tong sa akin dahil sa mga batang Yung mga kaya naiwan sa kalsada. sa kalsada. Oo, naku. Pagbalik mo may may guhit. Nagkukulit ng mga bata. Kaya nga po. Kaya sa akin kasi dyan lang nakapark sa may K7. Doon sa kaibigan ko kasi dito bawal mag-park dyan sa amin eh. Madalas may nanguhuli. In 40 meters, turn right. Tapos ko pag ano ba yan, ang haba oh. Sabi ko grabe itong mga batang to. Ulit. Mahal-mahal pa naman ito. Tapos no? hindi pwedeng yun lang talaga kapag pininturahan yan lahat. Alam mo talagang best na ako na nakawa ng side mirror doon. Bakit? Bullshit. Sa loob pa ng isang buwan dalawang beses tinira yung side mirror ko. Ano, kabilaan? Yun din, ang pareho. Mukhang engo talaga, sabi ko sa pakal yun. Ngayon ang ginawa ng asawa ko, nilagyan niya ng ng parang bakal na para mahirapan sila magnakaw. Ulit, sabi ko, buisit. Dapat nilalagyan niya ng CCTV. Kahit may CCTV, tinignan sa barangay, hindi rin man makita ang mukha, Talagang prepared naka face mask. Sabi namin, nanakawin talaga, nanakawin. Di man lang pinatagal man lang ng ilang buwan. Sa isang buwan, dalawang beses tinira. In 200 meters, turn right. Then in 70 meters, Pinagpagawa ko doon sa turn left. Banawe. Sabi ko, nanteteng yun. Ang hirap kitain ng pera, ninanako lang nila mga side mirror. And kasi ang mga dinadali na yung mga original, mahal. Kaya nga, Yung pagka-original. buisit. Continue straight at the first traffic light. Tapos nagkalat sa Banawe mo maglalagay mo. Turn right. Sa bibilang. Baka Doon doon lang din nila binibenta yun. Doon din nila dinadala yun. Kaya Check nga. yun. Check yun. Buisit. Sana naman nila ibang bibenta yun. Kaya Hindi sana nila binibili yun. Walang magnanakaw. Binibili rin kasi nila yung mga nakaw. Yun nga. Ay, wala tayong ebidensya. Kaya nga no? Yun lang walang Actually, sangkot talaga yung mga gano'n. Bumibili ka rin ng ninako. Kaso wala kang ebidensya. Oo, kasi saan naman nila ibibenta yun, di ba? Kaya nga po. Kasi ganoon din, makakailangan ka sa Balawi ka rin pupunta. Doon kasi yung pinakamura din Oo, di ba? Kakainis mo ngayon, sabi ko. In 80 meters, turn right. Teka, bibili ko lang ng nung May. Mag-iisang taon pa lang ngayong May. Sabi ko, grabe itong na to. Dati kasi gamit ko sedan. In 40 meters, turn left. Eh malalaki na yung mga bata, hindi na kasya. Kaya nagpalit kami ng medyo malaki. Bitin pagkasidan. Kasi dati naman, malilit pa yung mga anak ko, elementary pa lang.
elementary, high school, di kasya pa, maliliit. Eh, nung college na, ang lalaki, lalo yung bunso ko, alas kasing laki ko rin. Continue for Mama, 500 masikip meters, na tayo then sa turn left kotse. onto Okay, General sabi ng Roxas asawa ko, Avenue. mama, masikip na daw. Sabi ko, di sige, bili tayo ng malaki. Nagagamit din namin pang negosyo kasi pag namimili kami sa Divisoria, ang dami rin nilalagay sa likod na yung pinamiling mga baso, mga disposable. So iba pinapalalabog na lang namin. Nagbabay insel din pala kayo. Hindi ko may tindahan din ako sa Q-Mart. Ah, may pwesto pala kayo dyan. Opo. Yung mga mga merchandise, mga baso, Ganda mga na. disposable, plastic, mga condiments. Kailangan namin kumita mag-asawa, Diyos ko. Ang hirap magpaaral ng mga anak, 2 college namin, 1 high school. Yung panganay namin, gagraduate na ngayon. Yung pangalawa, first year college, nagpang-abot. Wala na sanang senior high, di sana hindi nagpang-abot. Sakit talaga sa pag college. Grabe, maano po talaga. Alos sabi nga namin, mag 24 oras na kami nagtatrabaho ng asawa ko. Di bale, kapag ka nakapagtapos naman na, Yun okay na nga. na, okay na yan. Sabi nga nung anak ko nung first year college na nagna-nursing, ma, pag-graduate ko, travel na lang kayo ng daddy. Sabi ko, hindi na agad kayo ba namin magtrabaho ng tatay mo, magtatrabaho kami kasi meron pa kaming bunso. Grade 10. Medyo matagal-tagal pa. Ilan pa yan? Mga 7 years pa, no? Oo. Wala sanang senior high, di 4 years na lang. Wag ba naman po kasi senior high na to. Wala naman halos nangyayari din. Hindi rin naman nakakapag-apply ng trabaho yung graduate ka ng senior high. Oo, hinahanap pa rin, college pa rin eh. Ito pa, hahanapin sa trabaho, college graduate. May nakalagay pa, with 2 years experience. Opo. Ano magkaka-experience yung kung ayaw yung tanggapin ng Kaya fresh nga, graduate, fresh nga siya eh. Kaya nga gustong magtrabaho para magkaroon ng experience eh. Tama talaga ng gobyerno natin. Dapat palang ganun. 2 years Dapat wala, experience. dapat wala yung ganun na Saan sila kuha nag-ano ng experience kung ayaw yung tanggapin ng fresh graduate, diba? Kaya nga. Sa abroad, hindi ganun eh. Kahit walang work experience eh. Ewan ba mo. Continue So straight at the willing first ko traffic light. Then, at the second traffic light, turn left. Kaya yung anak ko pagka-graduate, aalis eh. Mag-US. May ano siya ngayon, internship, US. Sabi ko, nak, ingat ka doon, nang mahigpit si Trump. After ng working permit mo na, one year, balik ka agad. Hindi ba babalik daw kami kaagad kasi akit pa sila ng stage. Bibigay pa yung diploma nila eh. Kasi internship lang nila doon for 1 year. Ayos yung intern niya, US ha? Depende sa iyo kuya kung ano. US, Singapore, mamimili po kayo. US, Singapore, or local. Nasa estudyante kung saan mo gustong mag-internship. Yung iba kasi syempre gusto nila mag-abroad. May ano kasi possibility, di ba? Kung doon ko nga naman mag-internship, baka i-absorb ka ng kumpanya. Makikilala ka ng hospital na yan. Kasi marami pong ganun sa kanila. Pwede naman dito sa local, yun nga lang yung possibility din, di ba? Yung mga estudyante, mauutak na rin eh. Hanggat kayang silang ipag-aral ng nanay nila, sige, kukunin yung ano eh. Sabi anak ko, ma, gusto ko sana sa US mag-internship. Bakit? Kasi ma, mas magandang opportunity. Sabi ko, may local naman ah. Inoperan ka ng Shangri-La Mactan, Cebu at saka 2 Seasons Coron, Palawan. Tourism po kasi siya, UST. Mama, pwede bang sa abroad ako? Promise, last na gastos mo na to sa akin, mama, sabi niya. Talagang last na, gagraduate ka na eh. Kaya kulit eh. Siyempre, mag-usap muna kami mag-asawa. Ay, kaya ba natin? Magkano bang gagastusin? Dito yung total namin lahat. Ay, Diyos ko po, aabot na 600,000. Laki-laki din. Kasama placement fee, visa, mga anik-anik. Tapos nagpapapalit pa kami sa dollar kasi dollar account na binabayad doon sa ano nila eh. Oo po. Dollar Si US hindi pwedeng peso. Sabi ko okay. Sabi ko na baka naman pag nakapagtrabaho ka, bayaran mo naman ako. Hindi obligasyon mo yun, sabi pa naman sa akin. Sabi ko okay, kung akin lang naman, sige na nga lang. Baka bigyan mo ako ng bag, sabi ko ganun. Total, mag-US ka. Pwede na sa akin yung Balenciaga o kaya Louis Vuitton. Mama, magtigil-tigil ka nga, puro ka gastos, sabi ng anak ko. Pero syempre, joke niya yun. Oo. Pero sabi ko, sige, konsensya mo na yan kung matitiis mo ako in spite na
hindi na ako natutulog para lang mabayaran kita. Sabi ko, kinonsyensya rin eh. Sabi niya sa akin, wala akong konsyensya ma. Okay, sabi ko na lang. Pero syempre, proud kaming mga magulang pag nakita nakatapos yung mga bata, no? Opo naman. Yun yung sabi ko sa husband ko eh, makagraduate lang sila tayo. Kota na tayo. Total ka ako, meron naman tayong SS. may mapipension naman tayo, kasi hindi tayo manghingi sa mga anak natin. Kasya na sa atin yung pension nating dalawa. Ayun na lang ang namin kasi mahirap din umasa mamaya puro babae. Mamaya makapag-asawa ng mga ano mga ano yun eh, mga gago. 'Di ba meron kasi mga lalaki nagagalit pa nagbibigay sa magulang yung asawa. Meron nga po. Ganun eh, 'di ba? Di man lang niya naisip na, hoy, punyeta ka, pinagtapos ko ng pag-aaral yan, tapos ikaw lahat ang makikinabang, di ba? Mag-share naman siya, hindi naman siya gumastos eh. Nakakasabisang garap ganun sabihin. In Buti yung 100 meters, asawa ko you will mabait arrive at eh. your destination. Kasi tumutulong ako sa nanay tatay ko eh. Sabi ko sa kanya, siguro naman hindi ka magagalit. Sabi niya, hindi naman ba may sabihin ng tatay mo pinag-graduate ka ng 2 kurso, hindi ako namimigay na share. Diba? Teka, saan mo yung... Buti, dito lang po, buti alam ko. Oh, yan may U-turn. Sabi ko, buti alam mo. Wala kang ginastos sa akin. Hanggang ngayon, ako pa rin ang kumikita. Oh, di ba ganun eh. Wala ka naman magagawa pag conjugal property, no? Okay. Thank you po. Salamat po. God bless Nice po. chat. Salamat. Salamat mga God bless po. Ingat po kayo. Thank you. Ayan, so nag-wrap na natin si Ma'am na makwento. So, maganda. At maganda yung mga binitawan ni Ma'am. Tama naman yan. Tama lahat yan. Okay, so maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless po. Paalam po muna pansamantala ulit at tayo ay gagawa na ulit ng mga panibagong mga mission. Paalam po.